Karugtun ng nakaraan. Nagdala ka ng kotse. Hindi ka pani-paniwala. Sabi ko naman sa inyo nakakatakot ang mga freshmen ngayon, habang may kausap ang ating bida sa telepono. Someday please bili mo ako ng kahit na anong maiinom, habang nasa loob ng kotse ang ating bida at naririnig ang mga usapan ng kausap niya sa telepono. Okay. The Invincible Group 3 sumunod kayo sa akin. Jonghan Sunday is the best sigawan ng mga tao nanunood. Haha. Simulan natin ang mga talento ng ating team sa isang shot ng alak. May alam akong napakagandang lugar, sigaw ng isang lalaki. Oo, someday Nim. Sagot ng grupo. Saan ako pupunta? Sasanduan kita. Sabi ng ating bida, talaga gagawin mo yan. Ngayon din, sagot ng nasa kabilang linya. Dadaan muna ako sa Art Center Building number 50 na nasa likod ng law school. Lalabas ako agad. Sabi ng ating bida sa kausap sa cellphone habang nasa loob ng sports car, at pinastart na nito ang kanyang sasakyang, at lumabas na ito sa parking, napatingin naman ang mga estudyante nandoon, nang bumusina ito palabas, kanino bang kotse yan? Sobrang bastos, yun, hindi ba siya yung bata na nakita natin kanina? Pero yung kotse, di ba Porsche yun? Sabi ng mga kababaihan na nandoon habang tinatanaw ang sports car ng ating bida. Ano? Pwede bang magmaneho ng kotse ang isang freshman? Sabi ng Son Yuri, pati. Anong meron? Mayaman ba siya? Inon niya ang seat heating. So may common sense din siya. Wala naman akong sa sitwasyon na niloloko ako diba? Bulong ni Son Yuri habang nakatingin sa ating bida, habang nakatutok ito sa pag-drive, agad napalingon ang ating bida. Delikado, kaya pakilagay ang iyong seatbelt. Sabi ni Taesan, oo, sagot ng babae. Saan tayo pupunta? May paboritong lugar ka ba? Tanong ng ating bida, sa isang Sunday bar na tinatawag na Foul-Mouthed Grandma, sagot ng ni Son Yuri nang nakangiti. Sige, sabi ni Taesan, nakatira ba siya malapit dito? Paano niya nalaman ang lugar na iyon? Bulong na napatingin sa ating bida ang babae na nagtataka. Ang galing mo talagang mag-drive, ito ba ang iyong sasakyan? Sabi ni Son Yuri. Oo, matipid na sagot ng ating bida. Anong klaseng pamilya ba siya galing, na nagbibigay sa kanya ng isang sports car na nagkakahalaga ng higit sa ilang bilyon? Bulong ni Son Yuri, maya-maya ay muli ito ay nagtanong, saan ka ba nakatira? Nakatira ako malapit sa provincial city, sagot ng ating bida. Ang iyong mga magulang ay nagtatrabaho ng gusto siguro ay napakasipag nila. Sabi ng babae, nagtatanim ng mansanas ang aking ama. Sagot ng ating bida ng nakangiti, apple farming parang malaking farm. Sabi ng babae, well, sikat sa neighborhood gayunpaman, ang mga ito ay organic na mansanas, kaya hindi sila masyado nagbebenta, sagot ng ating bida. Organic apples, hindi masyadong nagbebenta, bulong ng babae, ano naman ang ginagawa ng mama mo? Tanong muli ni Son Yuri, may Porsche ka pa? Bulong pa nito. Isa siyang housewife na mahilig mag-drawing, sagot ng ating bida, housewife. Kung ganun sino ang bumili ng car na ito? Napakamahal nito, sabi ng babae, binili ko ito sa akin sarili, sagot ng ating bida, sa sarili mo. Ulit ni Son Yuri, hanggang sa sumapit sila sa Sunday bar na sinabi ni Son Yuri, nang makapasok na sila sa loob na upo ito sa table, at habang nag-serve ang matandang babae, isang babaeng estudyante na mukhang tusong fox. Sabi ng matandang babae, hello po grandma haha. Sabi ni Son Yuri, ikaw wench, first time mong dalhin ng boyfriend mo dito ha. Sabi ng matanda, haha hindi ko po siya boyfriend junior ko lang siya, sagot ni Son Yuri. Nakakatuwa ang brat na ito. Oy, alam kong nanliligaw ka sa kanya ngayon. Alam ng lahat ng tao dito, habang naririnig ng mga tao nandoon. Ang lakas ng loob mo magsinungaling. Tumigil ka sa paghahanap. Huwag mo nang subukan gumawa ng mga bagay. Sabi ng matanda, siya. Ang gwapo talaga, sabi ng babaeng may salamin, mukha modelo si Ani. Sabi ng mga nakapansin sa kanilang dalawa, chef ba siya? Paano siya nakakapag-stir fry? Mukhang katakam-takam ang stir fried Sunday na iyon. Hindi pa kita nakita. Pero kakaiba, parang pamilyar ka. Kilala ba kita? Sabi ng matanda sa ating bida. Hindi po, ito ang unang pagkakataon na nakita po kita ngayon. Sabi ni Taesan, ganun ba? Pero,
Pamilyar talaga ang mukha mo, hay naku. May demensya na yata ako. Namaywan na sabi ng matandang babae, wow. Anong meron dito grandma? Bulong ng ating bida, at ikaw, siguraduhin mong maaga mo ang binatang ito, sabi ng matanda, pasensya ka na. Sabi ni Son Yuri, sa nakikita ko, siya ay isang lalaki na gumagawa ng isang malaking bundok ng pera kahit na siya ay medyo lapitin sa mga babae. Napakaswerte ng asong mahuhuli niya, agawin mo siya agad kapag nagkaroon ka ng pagkakataon. Naintindihan mo, sabi ng matandang babae. Ah, opo, sagot ng nahihiyang si Son Yuri, at ikaw brat, bumisita ka ng madalas. Sabi ng matanda, opo, sagot ng ating bida. Kahit ibang babae ang dalhin mo dito, wala akong sasabihin. Muling sabi ng matandang babae, opo, bakit po, nakukuha ang atensyon mo sa barzas na ito gwapong binata. Naglalawe ang mga babae na nakatingin lang sa iyo. Tinukoy ng matanda ang mga babaeng nakatingin sa ating bida simulan nang pumasok sila sa bar. Hindi mo ba nakikitang nililigawan kanila? Haha si Lola napaka, pero, matino pa kayo, hindi ba kayo iinom? Kailangan mo ng alak para ganahan. Pabirong sabi ng matanda, si Lola talaga, napakadaldal, bulong ng ating bida, habang ang babae ay napapahiya. Then grandma. Mangyaring pakibigyan po kami ng soju at beer. Oh, dapat ko bang ihalo ang mga ito? Ah, hindi pamilyar ang somake sa oras na ito, bulong ng ating bida. So hindi ka pa pala nakapunta dito, sabi ni Son Yuri, habang nakatingin ang mga babae sa kanila. Hindi pa, first time ko lang, sagot ng ating bida. Sabi ni Grandma akala niya nakita ka na niya. Sabi muli ng babae, saka, bakit ang galing mong magprito ng Sunday? Ilang beses ka na siguro pumunta dito diba? Sabi ni Son Yuri, nag-enjoy lang ako sa pagluluto, sagot ng ating bida. Soju, beer, pero kaya mo bang uminom ng alak? Hindi pa baligal na minor de edad ka? Sabi ng babae. Ang pinakamatandang grandma dito ay puno ng taga-Yusig at ang opisina ng taga-Yusig ng distrito ng Seoul, habang itinaas ng ating bida ang hawak na soju. At ang pangalawang anak ay isang mataas na opisyal sa pambansang ahensya ng pulisya. At ang bunsong anak na babae ay isang hukom. Hindi moderating ang crackdown, sabi ng ating bida sa babae, nagulat ang babae at, paano mo, nalaman lahat iyan? Tanong na nagtatakang si Son Yuri, ha? Paanong hindi mo alam ang tungkol dyan? Bulong ng ating bida, sinabi sa akin ng high school alumni law Sundays. Sabi ng ating bida, sino siya? Ano ang pagkakakilanlan nitong art student nuna? Bulong ng ating bida, ang weirdo, ang alam ko sikreto lang daw yun. Sabi ng babae, ikaw ang mas weirdo, at pinaghalo ng ating bida ang soju at beer, nakita ito ng babae at pinaghalo mo ba talaga sila ngayon? Sabi ni Son Yuri, gumagawa ako ng somake sabi ng ating bida. Somake, sagot na nagtatakang si Son Yuri, at ininom ito ng ating bida, straight. Gusto mo din ba? Alok ng ating bida sa babae habang pinunasan pa ng daliri ang bibig nito. Mabilis yata itong makalasing. Bulong ng babae, bigyan mo nga ako ng isa. Sabi pa nito, ayos lang kung ayaw mo hindi mo kailangan uminom. Sabi ni Tae-san, third year art student ako. Mahalagang uminom buong magdamag hanggang sa malasing ka. Sagot ni Son Yuri, na nagmumukhang medusa ang buhok, maya-maya. Bottoms up. Cheers. Masarap ba? Tanong ni Tae-san. Ano ito? Bakit ang sarap nito? Sabi ni Son Yuri, habang hawak ang naubos na beer at nagpunas ito ng bibig. Ang tiniplang lasa ng beer ay naubos na. Bigyan mo pa ako ng isa. Sabi ng babae, malalasing ka, dahil ito ay hinaluan ng soju, ang porsyento ng alkohol ay mataas. Sabi ng ating bida, parang lasing na siya, mahinang sabi nito. Anong meron sa iyo hindi ako, lightweight at huwag kang mag-alala sa akin at mag-mix ulit. Sabi ng babae na bahagya ng lasing, maya-maya ay may bigla nagsalita at lumapit ito sa kanila, ha? Song Yura, pumunta ka dito para uminom. Sabi ng babaeng dumating, oh. Aaron, pagbati ni Son Yuri, sa babaeng dumating, ikaw tanga sinong kasama mo dito? Pabirong itong sabi ni Kang Aaron. Kay Son Yuri, nang mapansin nito na may kasama siyang lalaki na nakatalikod dito, ang boses niya. Sabi ng ating bida nang marinig ang pamilyar na boses,
Humarap ito at nagulat ito, at mas lalo nagulat ang babae si Kang Eren, hindi. Ikaw, pasigaw na nabigla ito. Yuri, kilala mo ang lalaking ito. Gulat na sabi ni Kang Eren, ha? Well, oo, bigla naman nagsalita ang ating bida, nahulog ako kay Senior Yuri at na love at first sight at niyaya ko siya uminom. Nakatawang sabi ng ating bida, nabigla naman si Son Yuri, at nagulat naman ang babaeng si Kang Eren. Ano, Jiang Taesan, seryoso ka ba? Freshman ka, pumasok ka ba sa school para makipag-date? Masasabi ko na, ikaw ay wala kang kinabukasan. Pero, ikaw, ay meron magandang kakayahan, si Yuri ay isang taong mananatiling single, so paano kayo nagkasama? Kung pinanganak lang ako bilang lalaki, nanligaw na ako kay Yuri. Sabi ni Kang Eren, bahagyang nagulat ang ating bida. Pinupuri ba niya ako? Biglaan naman yata, bulong ng ating bida. Ano bang sinasabi mo? Sabi naman ni Yuri kay Kang Eren, napatingin naman si Kang Eren sa pagkain na nasa hapag ng lamesa ng dalawa. Oh, masarap yan, yung side dishes parang tapos ng maluto, lumingon si Kang Eren sa kasama niyang pumunta doon. Guys, dito na tayo kumain. Okay, senior, sagot ng mga kasama nito. Yuri, iinuman ko na ang beer mo, sabay dampot ng beer na nasa baso, at ininom ito ng diretsyo, napatingin at nabigla ang dalawa. Nang matapos itong inumin ng babae, at nasarapan ito sa lasa, ano ito? Bagong beer ba ito? Na din naman na parang mamatay ito sa sarap, bakit ba napakasarap ng lasa, napaka-refreshing siya at sweet? Matapos ay muli itong lumingon sa kasama habang nakatayo ito, ano pang ginagawa nyo dyan? Maupo na kayo dito, ha, ano? Okay, sagot ng mga kasama ni Kang Eren, itaas ang inyong mga baso. Sabi pa nito, tapos ay kumuha ito ng soju at beer at humarap sa ating bida. Ano ang magiging sayo, Taesan? Soju o beer? Ako ba, gagawa akong mag-isa, sagot ng ating bida ng nakangiti. Mo ang cool ng boses ng Taesan natin, sabi ni Kang Eren na namaywan ito, pero, excuse me, senior. Bigla sabi ng kasama ni Kang Eren, ha? Na agad ikinalinggan nito, sino ba sila? Muling tanong ng kasama ni Kang Eren. Sino? Si Yuri ba? Ang ganda niya, di ba? Isang third-year senior sa Western Painting sa University of Fine Arts, she's a high school friend and we know each other very well. Sabi ni Kang Eren sa kanyang mga kasama. Nice to meet you juniors, I'm Son Yuri, nakangiting sabi ng babae, uminom tayo ng magkakasama. Oo, humahangang sabi ng mga lalaking kasama ni Kang Eren. Cheers, nag-toast sila ng mga inumin. Sa araw na iyon ay nag-inuman kami na parang baliw sa buong magdamag, gumawa ako ng maraming somek, ang somek ay ang pinaghalong soju at beer. I'll pay respect to the hell na harapin ko bukas, lumipas ang mga oras. Snap, bakit ang ginhawa? Ang amoy ng bedsheets. Saan ang lugar na ito? Parang hindi ito yung lugar ni Aring, damilat ang mata ni Yuri habang nakadapa ito sa pagkakahiga sa kama, ha? Unti-unti ito bumangon. Arg! Nasaan? Ako, bulong ni Son Yuri, at unti-unti ito natauhan, parang hindi kwarto ng babae ito. Paano? Ako, napunta dito? Hinawakan ng dalawang kamay ang kumot at sinilip ang sarili sa loob ng kumot. Nag-isip ito ng matagal, maya-maya ay bigla may tumawag sa kanya sa labas ng pinto ng kwarto. Na ika'y nagulat nito, gising ka na ba? Maghilamos ka at lumabas ka na rito, agad nakilala nito ang boses. Jiang Taesan, napanganga at bahagyang napasigaw si Son Yuri. Anong sitwasyon itong napasukan ko? Whatever, hindi ko alam, tumayo ito sa kama at naglakad palabas ng pinto ng kwarto, titignan ko muna siya. Naglakad ito ang napatingin sa bintana, anong lugar ito? Hindi ba ito Gangnam? Ang mga bulong na tanong sa isipan ni Son Yuri, muli ito naglakad papuntang dining room, halika sa lamesa. Wow! Ang laki naman ng bahay. Bulong na paghanga ni Yuri, paglapit nito sa lamesa, ay nabigla ito sa nakahaing sa lamesa. Ano? Ang lahat ng ito? Bulong ni Yuri, naupo ito at kumuha ng chopsticks bago ito nagtanong. Pero hindi ba big deal kahapon? Paano kami nagkahiwalay ng kaibigan ko at ng Law Juniors, hindi mo ba maalala? Sabi ng ating bida, yun pangyayari kahapon ng gabi. Anong pangyayari? Sagot na nabiglang si Yuri. Bakit mo yun ginawa? Sabi ng ating bida, ano? Anong ibig mong sabihin?
Sabi ni Yuri. Bakit mo ginawa sa akin yun? Tinatanong kita. Muling sabi ni Tae-san. Ano? Bakit ano ba ginawa ko sa'yo? Sabi ni Yuri. Bakit mo ako nagustuhan? Sabi ni Tae-san. Oh, ano? Anong ibig mong sabihin na gusto kita? Gulat na muntik na itong mabulunan tanong ng babae. Sinabi mo sa akin yan kahapon sa unang tingin. Sabi ng ating bida, nang laki naman ang mata na napanganga at hindi makapaniwalang si Yuri. Ang mga hiccups ay pumapatay sa iyo tama. Ngumuya ang ating bida, pero anong gagawin mo? Bulong ng ating bida, habang nakatingin sa babae. Nagsisinungaling ka, sabi ng babae. Mangyaring tanggapin ang responsibilidad para sa akin. Sabi ng ating bida, anong ibig mong sabihin na responsibilidad? Sabi ng babae, at parang napahiya ito. I'm sorry, ang third year na senior, na si Yuri ay babae pa rin. Lumipas ang oras, 11 a.m. sa Korean time. 10 p.m. ng gabi sa New York, habang nakatingin ang ating bida sa relo sa kamay. Hindi pa rin maganda ang oras diba? Sabi ng ating bida sa kausap sa cellphone. Yes, boss it's Robert, sagot ng nasa kabilang linya. I'm sorry for the late time Robert. Sabi ng ating bida. Mangyari huwag mag-alala tungkol dito, sagot ng nasa kabilang linya. Mangyari bumili ng ilang stock sa lalong madaling panahon. Muling sabi ng ating bida. What kind of stocks? Sagot ng nasa kabilang linya. Felton Hotel Stocks, sabi ng ating bida. Felton Hotel Stocks, ulit ni Mr. Robert na nasa kabilang linya. Halos $10 billion sa kabuuan ngayon, muling sabi ng ating bida. Oo naintindihan ko, sagot ni Mr. Robert. Ang unang target ng pagbagsak ng ekonomiya ay ang mga negosyo sa hotel at paglalakbay, at babagsak ang mga presyo ng stocks. Ngayon Sabado may reunion ng alumni ng mama ko sa Felton Hotel. Mangyari bumili ng hindi bababa sa 40%, target ang parehong presyo sa merkado at sa labas ng merkado. Sabi ng ating bida sa kausap sa cellphone. Dapat ba akong kumilos agad? Sagot ng nasa kabilang linya. Mangyaring magsimula sa sandaling magbukas ang merkado sa umaga. Sabi ng ating bida. Naintindihan ko boss sagot ng nasa kabilang linya. Ililigtas ko ang buhay ng mama ko. Walang anak na ganito sa mundo. Ang pag-atake ang paraan ay simpleng dalhin ang presyo pababa sa maikling pagbebenta at kunin ito mula sa ibaba. Ang aking mama na nagsisilbing proyekto. Kung gagawin mo ito ng humigit kumulang 3 araw, mabibili mo ito sa kalahati ng kasalukuyang presyo sa merkado. Sabi ng ating bida sa kausap, at kasalukuyang itong isinasagawa. Matuling lumipas ang araw sa school ng ating bida, dumating ang araw ng kanyang graduation, nakatayo ang ating bida na may hawak na bouquet ng bulaklak, lumapit ang kanyang magulang, anak salamat sabi ng kanyang ina, lahat po ng ito ay salamat sa inyo, salamat po. Sabi ng ating bida, we're all so proud of you Opa. The best ka talaga. Opo mas gamwapo ka pa sa karaniwan ngayon, sabi ng kambal na kapatid ng ating bida. Tae-san hindi ba kaibigan mo iyan nandyan? Sabi ng kanyang ina, bakit andito yung mga lalaki yun, mother-in-law, hindi pala, mama? Ako po ang iyong unang manugang, ikinalulugod ko po kayo makilala. At ako ang inyong pangalawang manugang. Sabay na yumuko ang dalawa, agad na naasar ang ating bida at nanggigil ito. Ang mga punks na ito ginagalit ako, mahinang sabi ng ating bida, at napansin nito na wala na ang kambal sa kanyang tabi, kausap na pala ng dalawang kaibigan, oha. Hello Opa, sabi ng kambal, yeah, hello. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone nito, agad tinignan kung sino ang tumawag at napansin nito na hindi kilala ang number, An unknown numbers. Sino kaya ito? Agad itong sinagot, hello si Jang Tae-san ito. Opo sabi ng nasa kabilang linya, sino ito? Seoryeon. Agad lumingon ang kambal, ang fob na si Seoryeon, sabi ng isa, ano? Bahagyang pasiga ng isa, ano? Fob. Sabi ng nagtatakang dalawang kaibigan ng ating bida, nag-loudspeaker ang ating bida habang sumasabay na pinakinggang ang kinakanta ng grupo para sa kanya, congratulations on your graduation. Tae-san Opa, congratulations on your graduation. Sabi ng grupong FOB. Sa kabilang linya, gulat na gulat ang mga kaibigan at kapatid nito, Opo sincerest congratulations on your graduation.
Si Seoryeon ay baliw na umiibig sa'yo, lagi niya tinatawag ang pangalan mo. Habang kayakap ang stuffed doll, sabay-sabay na sinabi ng grupong sikat na FOB. Thank you everyone, next time ililibre ko kayo ng masarap na meal next time, sabi ng ating bida, cute talaga, opa the best ka talaga. Hihihi, sabi ng nasa kabilang linya. Alam mo namang nasa Seoul ako ngayon diba? Okay lang ba na contacting ka sa number na ito? Hein, ito pa rin, hindi ko lang alam kung bibigyan kami ng boss namin ng phone hanggat hindi kami napipili, ang buhay ng isang idolo, ay hindi mahawakan kaya, kung may gagawin man sila at umalis sa group, tatanggaling agad. Bulong ng ating bida, sige, kukontaken kita pagdating ng panahon, hanggang sa susunod. Hangang pinatay na nito ang cellphone. FOB, ito ba ang FOB na kilala ko? Sabi ng isang kambal, ang bastard na yun, may contact sila ni Seoryeon. Sabi ng kaibigan ng ating bida, Jang Taesan, ang kulit mo. Taksil, parusahan siya, singilin, mga biro ng kanyang mga kaibigan. Lumipas ng ilang araw, sumapit ang araw ng Sabado. Reunion ng mga kaklase ng kanyang ina, kumusta ang preparations? Sa ilang araw, nagbago ang mayor yang shareholder ng Pelton Hotel Group. Sila ay nakumpleto sa pagiging perpekto ng general manager, sabi ng lalaki. Ito ay isang kagyat na pagbabago na hindi alam ng junior staff. Manager Ann, walang pagkakamali at papayagan. Kahit ako, ang general manager, nalaman lang kahapon. Sino-sino ba? Hindi ako makapaniwala na humihingi sila ng serbisyo na kahit ang chairman na isang malaking grupo ay hindi makukuha. Malapit na silang dumating. Sabihin sa iba na ipakita ang lubos na mabuting pakikitungo sa aming mga customer. Sabi ng lalaki, Opo General Manager, sagot ng tinawag na Manager Ann. Samantala sa parking, Haesuk, papunta ka na ba ngayon? Sunja, ay hindi, Sowon pala. Bumaba ang dalawang babae, nag-uusap, ang ganda mo ngayon, kaya nagseselos ako tuwing nakikita kita. Sabi ng isang babaeng si Sunja. Oo, mas gumanda ka simula nung huli tayong nagkita. Sagot ng babae, saan mo ginawa? Ang asawa ni Yoonja ay isang plastic surgeon at napakagaling niya. Oo, talaga, then, pupuntahan ko din siya. Sabi ng babae, darating siya ngayon, tanungin mo siya at nang mabigyan ka ng estimate, ang asawa mo nasaan na? Parating na rin siya, ilang saglit. Sabi ni Sunja, dumating na ba yun iba? Muling sabi ng babae, darating siya ngayon. Sabi muli ni Sunja, siya. Sino? Sagot ng babae, hindi mo ba narinig? Pupunta ang beach na iyon ngayon dito, ang Runaway Queen. Sabi ni Sunja, nagulat ang babae at, ang Runaway Queen si Ju Solon, tama, sabi ng babae, correct ho, at pagdating niya, tatapakan ko siya para hindi na siya magpakita ng mukha dito sa Seoul. Muling sabi ni Sunja, maya-maya may lumapit na staff ng hotel, excuse me po, my dear customer. Naghihintay ng ibang mga sasakyan, may I drive them out. Sabi ng lalaki, ano, mga ibang sasakyan? Sagot ni Sunja, na agad lumingon sa likod, talaga, sabi ng babae, sino ang great family ang darating? Sabi ni Sunja at nakita nito ang magarang sasakyan, na huminto sa tapat nila. Isang Bentley, pero wala pa naman gaanong sasakyan, bulong nito na nagtataka kung sino at gaano ba kakilala ang taong na nasa sasakyang na dumating, maging ang isang babae, ay naghihintay na lumabas ang bababa sa nagparadang sasakyan, maya-maya ay bumukas ang kotse at bumaba ang paa nito, nang lumabas ay isang babae na napakaganda, at napaka-elegante sa ayos at sa kasuotan. Hinihintay niyo ba ako? Sabi ng ina ng ating bida, Ju Solon. Laking gulat ng dalawang babae lalo na si Sunja, mga tita. Bakit parang natatakot ka na? Hindi nakakatuwa yun, sabi ng ating bida habang nasa driver's seat. Haesuk, it's been 20 years na tama. Muling sabi ng kanyang ina, sa tingin ko, hindi nakita simula nung nawala ka sa Seoul. Sabi ng babaeng si Hangsok. Ang mga taon ay walang katapusan. Sabi ng ina ng ating bida ng nakangiti, parang kahapon lang ako ang nagwawalis ng kalsada sa harap ng school. Ang puso ko ay laging nasa oras na iyon, pero ang aking edad. Parang mas magaling si tita kaysa kay Auntie Sunja, bulong ng ating bida. Ano itong sasakyan? Hindi kaya nirentahan mo ito para pumunta dito sa school reunion. Hindi mo ba iniisip na sumusobra ka na?
Sabi ng naiinis na si Sunja. Ang pagrenta ng sasakyan ay napakamahal. Pahabol pa na sinabi nito, hindi kumibo ang ina ng ating bida. Lumapit ang isang valley at, ipaparada ko po ito para sa iyo, na lalong ikinainis ng babaeng si Sunja sumigaw ito at, ha? Ganyan ka makasarili. Tumingin ang ating bida at, Auntie Sunja nagkita ulit tayo. Ito ang kotse ng mama ko, ginagamit niya ito kapag mag-grocery o kaya naman ay mag-shopping sa Seoul, sabi ng ating bida. Anong pinagsasabi mo? Magkano ba ang sasakyan na ito? Tanong ni Sunja. Ito ay 300 milyon won lamang. Sabi ng ating bida nang nakangiti. Ano? 300 milyon lang. Sagot ni Sunja na gulat na gulat. Taisan ito ang matalik kong kaibigan noon high school na si Jang Haesok. Magpakilala ka, sabi ng kanyang ina, bahagyang yumuko ang ating bida at ikinagagalak po kitang makilala. Ako po si Jang Taesa ng panganay na anak ni Ju Solan, pakilala ng ating bida. Oh mo, ang gwapo mo naman, pwede kang maging artista. Ikaw ba ay estudyante sa university? Sabi ng babae, opo, freshman po ako ngayon taon, sagot ng ating bida. Saan naman university? Tanong ng babae. Natanggap po ako sa University of Korea ang Departamento ng Law, sagot ng ating bida, ha? University of Korea Law Department. Sagot ng nabiglang babae, Woo So, isa ka palang magaling na estudyante. Congrats Solan, nahirapan ka siguro, sabi ng babaeng si Haesok, lalong hindi. May pinta ang mukha ni Sunja gigil na gigil ito sa inis, ang taong may lihim na inggit sa ina ng ating bida. Hindi ka man lang nahirapan, magaling lang ang anak mo. Sabi nito na inis na inis. Tama kaya ako pumunta sa school reunion. Ano pa ba ang meron bukod sa pagpapakita ng asawa at anak mo at pera? Sabi ng ating bida sa kanyang isipan, habang nakatingin ito sa babae, sa tingin mo nasaan ka? Galit na dinuro ni Sunja ang ating bida. Bakit hindi ba ako pwede dito? Sagot ng ating bida habang nasa ulo ang isang kamay nito, galing ang papa ko sa presidency training, so kaya ako nandito, katulad ng makikita mo, mahina ka Mrs. Ju. Pareho kami ng family name, pero hindi katulad ng ibang tao. Sabi ng ating bida, ano, you little brat, na lalong ikinainis ni Sunja, ano naman masama kung dinala niya dito ang anak niya, di ba? Dinala mo rin ang anak mo noong nakaraang taon Sunja. Sabi ng babaeng si Haesok. Sinabi ko ng hindi Sunja, so on. Pasiga na sabi nito sa babae na naging kamukha niya si Angry Bird, sorry nakalimutan ko, sagot ni Haesok, him. Mga bastos. Sigaw ni Sunja at tumalikod na ito, natawa naman si Haesok at ang ina ng ating bida, pumasok na tayo sa loob Solan. Sabi ni Haesok nang nakatawa. Sige sagot ng ina ng ating bida, nang makapasok na sila sa loob ng venue ng Pelton Hotel makikita ang mga waiter na abala at nakahanda na kung may mga ilangan ng inumin, ang chandelier na hindi basta-basta ang halaga, ang mga kabatch nila at kaklase na nakapagtapos at nagkaroon ng magandang trabaho at gumanda ang buhay.